Sa ngalan po ng Panginoong Kristo from the Church of God's Miracles, Sinigaran, Negros Occidental, Visayas Chapter, nigatamyo kami sa inyo muli ng maayong gabi sa inyo tanan, mga kapatid ko kay Kristo at mga abyan, amigo, amiga. So, sa gabing ito ay samahan niyo po ako muli na mag-aral ng salita ng Diyos na pinamagatang He is the God of Comfort. Mula po sa Psalms 119, verse 49 to 52. Ang sabi po sa banal na kasulatan, ang pangako sa lingkod mo, sana'y iyong gunitain. Pag-asa ang idinulot ng pangako mo sa akin. Sabi niya sa verse 49. Verse 50. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo ng pangako mo sa akin. Sa verse 51, labis akong hinahamak niyong mga taong hambog, ngunit di ko sinusuway ang bigay mong utos. Verse 52, gumuguhit sa gunita ang payo mo noong araw. Ikaw, Yahweh, sa lingkod mo ang dulot ay kaaliwan. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Amang banal na siyang makapangyarihan, purihin ka muli sa gabing ito. Maraming salamat, anuman nakita mo sa aming karumihan. Salamat sa iyong pagpapatawad at linis ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. At salamat minsan pa, pagbigyan mo kami ng kaunawaan na siyang nagmumula sa iyo. At ang iyong mga salita na maihayag ay tunay magsilbing kalakasan at encouragement and comfort sa aming lahat. Gamit mo lang ang iyong lingkod. Take over, Holy Spirit. Ikaw pong magsilbing guro. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. He is the God of comfort. Sa aklat po ng Amos, ipinakilala si Jesucristo na tagadala ng ating kabigatan. Bakit na tinagurian siya or pinapakilala sa aklat ng Amos na siya po yung God of comfort? Kasi kung ating titingnan, yung sa panahon ni Propeta Amos ay nangaral si Propeta Amos sa kaharian ng Israel noong 8 siglo BC. At yung mga panahong iyon, masagana ang buhay. At bising-bisi ang mga tao patungkol sa gawaing pangrelihiyon. Kaya lang, napansin ni Propeta Amos na ang yumayaman lang ay ang mga mayayaman. At ang mga dukha malalong nagiging dukha dahil sa di makatarungan na pang-aapi sa mga mahihirap. Kaya ang Israel, kaya si Lord ay nandoon yung heart niya na awang-awa siya sa mga dukha. Kaya siya ay nagpapakilala sa Book of Amos na tagapagdala ng ating mga kabigatan. So, tandaan po natin that our God is a God of comfort. At isa po na nakakaranas ng comfort ng ating Panginoon, of course, walang iba, kundi ang pinakamamahal, the God's after own heart, no? Na walang iba po ay si King David. Kaya po niya nasabi ito sa ating Panginoon dahil siya po mismo ay nakadama ng comfort ng ating Panginoon. Alam naman natin ang sitwasyon ni King David. Dabagaman ang pagsama ng Diyos ay laging nasa kanya, pero makita natin bago niya matamo ang pangako ng Panginoon na siya ay magiging hari ng bansang Israel, hindi biro ang kanyang nararanasan. Sa kamay ni King Saul, na kung saan ay talagang ang nais ay patayin siya. Upang mahadlangan ang kalooban ng Diyos kay King David. Kaya hindi biro yung discouragement bago niya na kanyang naranasan bago niya makamtan ang pagiging isang hari ng Israel. Sabi niya sa awit 119 verse 49 hanggang 52, makikita natin dito, sabi niya, ang pangako sa lingkod mo sana ay iyong gunitain. Pag-asa ang idinulot ng pangako mo sa akin. Kaya nadama ni King David na kahit saan siya magtago, hinahanap siya ni King Saul para papatayin, pero nandoon pa rin na hindi siya nawawala ng pag-asa.
patuloy pa rin siyang nagtatago na lang, no? Para sabi nga ay hindi siya makasuway sa Diyos. Kaya sabi nga ay hindi niya maaring paghigantihan ang lingkod ng Diyos. Kaya pinagkatiwala niya sa Panginoon ang lahat ng bagay, ang kanyang kaaway. At makita naman po natin na siya ay nagtagumpay. Basta ang nasa kanya lang ay umaasa siya na anuman ang pangako sa kanya ng Panginoon ay maibigay din sa kanya ang pagiging isang hari ng Israel. Kaya sabi niya, ang pangako sa lingkod mo sanay ay iyong gunitain. Pag-asa ang idinulot sa pangako mo sa akin. Alam niyo po, my dear brothers and sisters in Christ, na lahat tayo sa mundong ito ay lalo na sa mga panahong ito ay lahat tayo hindi exempted sa tinatawag na mga problema tuliranin sa buhay na nakakatakot. Na kung ating titingnan ay, ang sabi nga sa banal na kasulatan, sa mga panahong ito, kapag makarinig lang ng balita, sabi sa banal na kasulatan, kapag makarinig lang ng balita ang mga magagandang babae ay nahihimatay na. Kaya kay palad ngayon, yung medyo hindi kagandahan, Kasi magagandang babae lang yung talagang mahihimatay. Kapag marinig lang yung balita na nagaganap sa mundong ito. Kaya ako nagpapakatatag ako. Feeling maganda. Okay, pinapatawa ko lang po kayo. Kaya makita natin na anong ibig sabihin. Sa mga kapanahonang ito, at sa susunod pa ng mga panahon, tandaan po natin, the number one weapon of Satan is discouragement. Kaya, huwag matakot. Dahil kung inaatake ka ng discouragement, always remember the Word of God na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Dahil kapag mayroon tayong pag-asa, doon nating makikita na nahihibsan ang anumang kalungkutan or discouragement sa ating buhay. Because we believe na andyan ang Diyos na suma sa atin at hindi tayo iiwan ni pababayaan. Alam ko, bawat isa sa atin ay nakakaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok. Lalong-lalo na pagsubok sa emosyon. Dahil sa mga relasyon. Maraming mga mag-asawa na nakaranas ng relasyon na kung saan ay kung halos pa lang, Diyos ko, kung wala kang pananalig sa Diyos at hindi ka umaasa sa gagawin ng Panginoon, halos pa lang parang gusto mo ng kitli ng iyong buhay. Kapag ang discouragement, ang palaso ng kaaway ang tumira sa iyo. Napakaraming mga, number one, tandaan po natin ngayon, na ang talagang number one mission ni Satan ay ang sirain ang ating emosyon, ang ating mind. Kaya ang ginagawa niya, sinisira yung mga relasyon ng mag-asawa, relasyon ng mag-anak, relasyon sa kapwa, para ma-discourage tayo. Alam naman natin na kaya nating magdildil ng asin, kaya nating magtiis, magtiyaga, no? At makagawa naman tayo ng mga bagay-bagay upang makasurvive sa araw-araw sa ating mga pangailangan at mga pagkain. Pero kapag ang magiging kalaban mo ay ang discouragement dahil sa sakit ng damdamin, dahil sa di pagkakaunawaan ninyong mag-asawa, sa di pagkakaunawaan ninyong mag-ina or mag-ama, at mga bagay na kung saan ay may nakaka-hurts na mga experience sa buhay. Yan po ang nakakapagbigay po ng tinatawag na napakasakit upang ma-discourage ka na magpatuloy sa buhay. But always remember na He is the God of comfort. Ako po, naranasan ko rin sa buhay ko na kung paano ako na-comfort ng Panginoon. Bago ako pumasok sa tinatawag na buhay na matahimik,
ay sa akin po kasi ang Panginoon lagi niya yan pinapakita yung aking future, yung aking tatahaking landas or sa aking journey. Pinapakita niya yan. Even in my ministry, bago ako pumasok sa ministry, bago ako magpunta sa saang mga misyon, pinapakita yun ng Panginoon ang mga sitwasyon. Ngayon, when I decided to move to the next chapter in my life, yung mga panahon na yun, ay nagkaroon pa ako ng panaginip. I had a dream na ako po ay nakasakay sa isang bangka na maliit at mag-isang nagsasagwan na nasa gitna ng dagat. And then, ang dagat ay malumanay lang, walang malaking alon. Kaya lang, yung mga panahong yaon, habang ako'y nagsasagwang mag-isa, ay mayroon pa akong takot. Pero, yung takot na yun ay nakakayanan ko ma-overcome kasi mayroon pong spotlight na mula sa langit na nag-iilaw direct sa akin. Bakit ako natatakot? Kasi, habang ako'y nagsasagwan, yung paligid ko hindi ko makita. Alam ko that I am in the right direction, kaya nagpapatuloy lang ako, kahit hindi ko makita ang aking paruroonan. Napakadilim, napakaitim na alapaap, and I believe yun ay mga struggles sa buhay. Hindi ko makita ang aking patutunguhan. But I know na I am in the right direction. Kailangan kong malampasan ang gabing iyon. So, habang ako'y nagsasagwan, ramdam ko yung takot. Pero na-comfort ako nung nakita ko na maliwanag ya sa aking kinalalagyan sa bangkang iyon. At habang ako po ay nagsasabwan, ramdam na ramdam ko yung super nakalungkutan. Can you imagine? Yung ikaw lang nag-iisa sa gitna ng karagatan. Pero kahit ako'y lungkot na lungkot, ay nagpapatuloy pa rin akong magsabwan. Alam niyo po ba, yung kalungkutan na yun yung parang sinasabi ko sa Panginoon na parang ayoko na muling maranasan yung ganong klaseng kalungkutan. Yung halos ikamamatay ko ang lungkot na iyon. Pero salamat because of God's comfort at ako'y umaasa na darating din ang umaga na sa aking pagsasagwan, kahit na hindi ko makita ang aking patutunguhan, ay darating din ang umaga at makikita ako rin balang araw. Kaya nagpapatuloy ako sa aking pagsasagwan. Ako'y umaasa na darating ang umaga at makikita ko rin ang araw. Makikita ko rin ang aking patutunguhan. Kaya, pero yung mga panahon na yun, nung ako'y lungkot na lungkot, yung parang feeling ko ay ako'y isang balo. Yung mga panahon na yun, hindi pa ako nag-aasawa. So mag-aasawa pa lang. Pero ipinadama na sa akin ng Panginoon yung karanasan ng isang nabalo. Ganun yung aking nararamdaman na kalungkutan. Kaya pala ganun na lang kamahal ng Diyos ang mga balo. No? Na siya yung substitute sa kalungkutan ng mga balo. Kaya pala iniwan niya talaga sa mga lingkod niya na alagaan ang mga balo. No? So, kaya nararamdaman ko yun. And then, yung mga panahon na iyon, ay ramdam ko yung damdamin ng mga mag-asawa na hindi magkaayos, na ganun yung mararamdaman. So, I believe na maraming mga mag-asawa ngayon na relate sa aking kwento. Hindi ito kwento talagang totoong panaginip ko po ito. Na sabi nga, kaya relate ako no? Lalo na sa sitwasyon ng mag-asawa na sabi nga, magkasama sa bahay, pero ay parang kapwa mga kaluluwa na parang hindi nagkikita, no? Na kahit na magkabanggaan na
parang wala lang, or nandyan lang sa tabi, pero sabi nga ay talagang parang may wall na napakakapal, or mayroon din na may asawa ka nga pero ang layo sa iyo. Kaya parang yung kung kailan naghahanap ka ng comfort niya, tulong niya, wala. Para ka ring balo na or single na wala kang makapitan, wala kang makatuwang, no? Sa mga sitwasyon na kailangan mo ang tulong or comfort sa buhay. So, damang-dama ako yung ganong klaseng sitwasyon. At sa aking paggising, sabi ko, Lord, I'm ready. Kung ano man ang journey ko sa aking next chapter ng aking buhay, na kung saan ay maglalagay ako sa tahimik na buhay. At in my life ay hindi ko akalain na pinaranas po sa akin ng Panginoon ang ganyang klaseng damdamin. Kaya super relate ako sa mga mag-asawa. Pero don't worry, dahil sabi nga kapag ang Diyos ang pundasyon ng inyong pagmamahalan, ng inyong relasyon, ng inyong sambahayan, anumang bagay na klaseng gawin ng kaaway, sabi nga patuloy kang manalig sa Diyos. At hindi hahayaan ng Panginoon na ang pinag-isa ng Diyos ay paghihiwalayin ng tao. Kaya always be strong, patuloy na sa Diyos ka kumuha ng comfort at ng pag-asa. At makita po natin na talagang ang Diyos ay siya yung Diyos na tunay na nagmamahal. Nandyan lang siya. Kapag dumating ka sa kalungkutan, umiyak lang. Pagising mo sa umaga, masaya ka na rin ulit niyan. Hanggat ang biyaya ng Diyos everyday at bawat gabi ay sumasa iyo. At laging wag kalimutan na ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa Diyos. Laging umasa sa Panginoon na may magagawa siya sa anumang ating mga problema sa buhay. Isa din yan yung mga bagay na kung saan ay nawalan ka ng mahal sa buhay, nawalan ka ng anak, nawalan ka ng mga taong mahahalaga sa iyo at mahal na mahal mo. But always remember na tumawag ka sa Panginoon. Sa Diyos ka umiyak. Siya ang Diyos na nakahandang yumakap sa iyo at nakaunawa anuman ang iyong damdamin. Huwag ka po mag-alala dahil sabi nga, siya ang Diyos na laging nagbibigay sa atin ng pag-asa. Darating din ang umaga. Lilipas din ang gabi na malungkot at nakakatakot. Darating din ang umaga na may dalang sigla sa biyaya ng Panginoon. Sa awit 119 verse 50 at hanggang 51, ang sabi din dito, sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo ng pangako mo sa akin. Tunay na napakahirap yung buhay ngayon. Sabi nga ay, pero alam mo, napakaganda sa ating mga Kristiyano at sa ating mga Pilipino. Kasi, katulad dito, sa Negros, mga Ilonggo, yung kasabihan. May itong kasabihan sasabihin, Nay! Habang nagkukwentuhan, sasabihin Nay! Sabihin ng anak, Nay! Wala na bugas, Nay! Wala na tayong pangsaing! Alam mo anong sabi agad? Ate, sadya ni? Wala ta kanon? Pag sabing sadya, edi masaya to. Wala tayong kakainin, kaya tawanan na lang. No? Kaya, wag nating hayaan na magupo tayo ng kalungkutan. Wag tumingin sa sitwasyon na masalimuot. Ang napakahalaga lang dito ay tayo'y patuloy na manalig sa Diyos, umasa, at patuloy na hingiin sa Panginoon ang comfort, at patuloy na i-enjoy ang buhay habang nabubuhay. No? Kasi kahit kailan, ang Diyos naman ay hindi niya hinayaan. Anong sabi ni King David? Ay hindi niya nakita
na ang anak ng Diyos or lingkod ng Diyos na nananalig sa Kanya ay hindi niya nakita na nangalimos. Kaya, always remember that our God is our great provider. Kaya, lagi lang umasa, manalig sa Panginoon, at huwag hayaan na magupo ka ng discouragement sa sitwasyon sa buhay. Sa verse 51, labis akong hinahamak ninyong mga taong hambog, ngunit di ko sinusuway ang bigay mong mga utos. Excuse me. Alam niyo po, sa aming mga lingkod ng Diyos, lalong-lalo na sa akin, na isang pastor missionary, ay bilang lingkod ng Diyos ay nakakaranas po ako ng mga bagay na kung saan ay iba't ibang klaseng taong aking nakasalamuha na hindi ko kakilala. Kung ako po ay pinapadala ng Panginoon sa mga ibang lugar, no? Alam niyo po, minsan napakahirap kasi yung ministry ko po ay yung restorer, no? Sabi nga, kung saan yung halimbawa ay may mga kapatiran or isang local church na nangangailangan ng reinforcement or kasi binagyo, no? So, bilang isang single pastor pa ako noon at as a pastor missionary, ako po ay hindi katanggi sa tawag ng Panginoon na ako po ay ipapadala doon as a reliever. So can you imagine yung isang local church na parang binagyo? Pag sabing binagyo, ano bang nakikita mo sa isang palayan kapag binagyo, di ba? Ang mga palay ay mayroon na parang patay na yung palay, mayroon naman na kailangan mo patayuin, mayroon namang lahat, no? Sabi nga, mayroong sugatan, mayroong mga bagay na kung saan ay i-compare ka sa kapwa mo pastor, mayroon namang mga bagay na kapag nakita nila ako, so sabihin, isang struggle ko yan eh. Nakita na, ay, babae ang pastor, tapos bata pa, ano bang karanasan niyan? Yung mga ganon, ano ba yung pinag-aralan niyan? Ano ba ang natapos niyan, no? Yung mga ganong klaseng bagay. So, napakahirap po yung ganon. Tapos wala ka man lang kakakilala doon, iba pa yung mga lengguwahe, no? So, kailangan, dumating ka kung kailangan mabigyan ka ng Panginoon talaga ng comfort kung paano mo pakisamahan yung mga taong ito na araw-araw ay kailangan ay maabot mo sila at madala sa Panginoon kisa ma-discourage mo sila, no? So, hindi nila alam na gusto mo silang i-discourage pero ikaw ay discouraged na dahil yung paningin pa lang nila sa iyo nakaka-discourage na talaga, no? Pero salamat sa Panginoon sa comfort niya na ipinagkakaloob po sa akin sa mga panahong iyon, na kung saan ay hindi lang sa lokal na iglesia ang pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon, nung utusan ka pa ng Diyos, pumunta ka sa mga LGUs, no? E alam mo naman pag sabi mga LGUs, mga politician, di po ba? Yung mga lingkod ng bayan, mga matatalinong tao iyan. At sabi nga ay, salamat na lang na ang Diyos talaga ay Diyos ng makapangyarihan na kailangan ay sumasa Kanya, siya ay sumasa iyo para mapatunayan na tunay na ikaw ay lingkod ng Diyos. Yung mga bagay kung minsan na pag pumunta ka sa isang lugar ay sad to say, nalulungkot po ako minsan na makita na hindi ganun ka taas ang paningin sa mga pastor. Mayroong mga natitisod sa mga pastor, natitisod sa mga lingkod ng Diyos. That's the reality. Sinasabi ko po yan sa inyo. So bilang mga lingkod ng Diyos na mga missionary, pastors, ay napakahirap kapag dumating ka sa lugar na iyon kung paano mo ipakita na hindi lahat ng pastor ay may kahinaan. Yes, may mga kahinaan kami, pero hindi lahat ay the same yung sitwasyon. Mayroong matitino naman na pastor, no? At may matitino naman na mga lingkod ng Diyos. Kaya dito nating makikita na bilang mga lingkod ng Diyos, ito yung mga struggle namin. Na pagdating sa lugar na iyon, nakaka-discourage. Tapos makita mo doon, ay lalo na sa mga provinces, no? Ay makita mo ay talagang kung pagkain hindi ka magutom, pero paano na yung mga personal mong pangangailangan, yung pambili mo lang ng shampoo, pambili mo lang ng mga sabon, paano kung sabi nga ay yung mga offering ay mga 5 piso, 10 pesos, di ba? So, sabi nga, paano mo yan hatiin yung mga ganong klaseng kung anuhin mo kasi
mas maraming nagdadala ng mga saging, mga 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 kakanin, I mean mga prutas or mga bungang kahoy lang, no? Pero sabi nga kapag financial, grabe talaga, no? So, matututo ka dun talaga na minsan ay toothbrush mo na lang, toothpaste mo na lang yung asin, no? So, hindi ka na lang hindi ka na lang, pasimple ka na lang na, akala mo kung may mga pangailangan kang ganun. So, naranasan ko mga bagay na iyon. Hanggat na ite-transfer naman ako ni Lord sa medyo mga, mga mayayaman naman, na mga another na mga churches or kung saan mga lugar. Pero, madadaanan mo lahat yun eh. Talagang dukhang-dukha, medyo payaman, yung mga something like that. So, mahirap na mag-a-adjust ka sa mga lugar na iyon. At sabi nga, ihaharap ka sa mga tao na mga lalo na kapag alam mo naman, di ba? Mga AFP, Armed Forces of the Philippines, mga PNP, no? Pagkatapos, kung hindi man sa mga AFP or PNP, ay sa mga drug surrenderies, mga ganun. So, bago mo makuha yung kanilang tiwala sa iyo, napakahirap po. Hindi biro po yung emosyon, yung damdamin na mararanasan po ng mga lingkod ng Panginoon. At salamat lang kung pagkatapos mong malampasan ang mga bagay na ito, ay yun, makalasap ka na ng ligaya. Pero kapag ikaw ay kapag ikaw ay una palang punta doon, Diyos ko, so mga hindi biro. Ang unang maranasan mo talaga is loneliness and discouragement. Na parang gusto mo nang bumalik, no? At wag na lang, ayoko nang maging pastor, gusto ko na lang maging members, no? Kung alam nyo lang at unawa nyo lang sitwasyon. Pero doon ko nakita na ang Diyos po ay nagre-restore sa kanyang mga anak, sa kanyang mga lingkod, ano man ang sitwasyon sa buhay. Mahalaga ay sumunod lang sa Panginoon. Dahil pagkatapos naman ng hirap, ay makikita mo naman the fruit of your hands at sa iyong mga gawa ay kapag dumating ka na sa pag-aani, ay kay sarap naman. Kaya tandaan po natin bago nating makuha ang tinatawag na lubos na victory or kagalakan, talagang mararanasan natin, kailangan lang ay ma-overcome lang natin yung mga discouragement na mga sitwasyon na ating maranasan emotional. At sabi din dito sa verse 52, gumuguhit sa gunita ang payo mo noong araw. Ikaw sa lingkod mo ang dulot ay kaaliwan. So, makikita natin na naranasan ko rin ng pakiramdam ko ay ako'y isang lumpo. Mahirap sa damdamin bilang isang lingkod ng Panginoon na hindi mo alam kung paano ba. Kasi kung ating titingnan, hindi biro po ang maghawak ng isang lokal na iglesia. Hindi biro po yung una ay kailangan makuha mo ang simpatiya or damdamin ng mga lingkod mo at hindi mga kapatiran mo at hindi lang ng mga kapatiran kundi ng buong lugar, no? Ng buong tao sa lugar na iyon, kung paano ka makikibagay, no? Hindi kailangan din ay sabi nga ay makikita natin na excuse me, may tumatawag. Kaya, nadidistract ako. Okay lang, hindi ko pwedeng itan. Ikaw ay, na akala mo ay maraming mga tao din na hindi mo pa mapagsabihan ba kung ano yung mga kailangan mong tulong, no? Mga sitwasyon. Kasi, syempre, baguhan ka pa. So, kaya, ang akala nila, minsan, ay ang pastor ay super woman, no? Akala ay hindi nagkukulang. Tandaan po natin, itong lingkod ng Diyos, minsan ay hindi sila maniniwala, minsan ako'y walang pera, no? So, may mga bagay pa na, lalo na kapag pumunta ka sa mga mahihirap na lugar,
no? Abay, napakasakit dito ay ang akala nila ay pwedeng ipahiram yung offering. No? Kaya pag hindi sila makahiram ng pera sa lingkod ng Diyos, ay magalit sa lingkod ng Diyos. At hindi na magdadalo, no? At aaway, sasabihin lingkod ng Diyos pero hindi makakatulong, no? Na kung tutuusin ay kasi ang tinitingnan nila ay may offering naman daw. Lais ko ipaalam po sa inyo, yung offering na yan ay hindi pera ni pastora, kundi pera po yan ng Diyos, pera po yan ng buong lokal na iglesia, at hindi po si pastor dyan ang lubos na nagdi-decide lang. Yan ay dinidecide pa ng lahat ng mga deacons, at yan po ay hindi po yun ginagamit para pa ipahiram, no? Hindi po lending ang church, tandaan po natin. So, ang church po ay patuloy na ginagamit po upang ang pera po sa church ay ginagamit po yan para, sabi nga, sa gawain ng Panginoon at pag-abot ng mga kaluluwa, hindi po upang ipahiram, no? So, naway maunawaan nyo yan at para hindi nyo awayin yung pastor, okay? So, nanaginip akong nakasakay ako sa wheelchair para akong lumpo kasi ang daming pinapagawa ng Panginoon, pero wala po akong, kumbaga sa ay hindi mo rin mapuwersa yung tao na magbigay dahil unawa mo rin yung kanilang sitwasyon, no? Pero kailangan may isa katuparan kung ano man ang pinapagawa ng Panginoon. But I always have a faith to the Lord na sabi ko, ikaw ang naglagay nito na itong pinapagawa mo sa akin. So, provide it. Provide mo, Panginoon. Nakahanda na akong gumawa. Mag-provide ka. So, pero alam niyo po, yung mga panahon na yun, habang hinihintay ko yung confirmation ni Lord, provision ng Panginoon upang may isagawa anuman ang mga pinapagawa ng Panginoon, feeling ko po ako'y lumpo. Alam niyo po ba, ng mga panahon na yun, iyak ako ng iyak sa Panginoon. Sabi ko, inilalagay mong lahat ng ito, mga pasanin na ito, ngunit alam mo yung kailangang budget, yung mga ganito, ganyan, para may isakatuparan. But ako po'y iyak na iyak sa Panginoon. Ngunit, thank you for the Gods of comfort kasi nanaginip po ako na ako po ay isang lumpo pero nakasakay po ako sa wheelchair. At pagsakay ko sa wheelchair, sabi ko, naku, may paano pa rin ako nito makapunta doon sa aking patutunguhan? Alam ko ang aking patutunguhan, sa panaginip ko ulit yan. Sabi ko, ang aking patutunguhan ay ang mga daan po doon ay mabato, mabako, tapos sabi nga, maputik, and then malalim, mataas. Sabi ko, matumba ako nito. Pero alam po anong sabi ng Panginoon? Pindutin mo, wow, high-tech pala yung wheelchair na inuupuan ko. Sabi ko, ha? So, nung pinindot ko, yung pindutan na yon sa wheelchair na inuupuan ko, alam mo para, ang bilis ko. Sabi nga ay para akong hindi ako natutumba sa mga mabato, sa mga putikan, hindi ako natatalsikan ng mga putik. Dumadaan ako sa mga liblib na lugar, kaya ko siyang puntahan, no? So, yung mga panahon na yun, nakikita ko ang daming mga tao na ang daming inililibing na mga patay. Pagkatapos sila ay ang haba-haba ng kanilang paglalakbay. So, sabi ng Panginoon, puntahan mo sila, no? So, nung pinuntahan ko yung mga taong iyon, at ako po ay, basta may sinasabi po ako sa kanila, pagkatapos bumalik na naman ako, tapos sabi, puntahan mo naman yun, mayroon na naman, yung another na may inililibing na naman. Ang bilis ko pong pumunta doon, at nakabalik ulit ako, at saka pumunta naman ulit doon sa another na may mga may patay naman na inililibing, nakabalik na naman ako. Pero yung mga dinadaanan ko, mga bako-bako, mga alam mo naman, yung parang nasa probinsya na mga daan. Pero nagtataka ko, ang bilis ko. Ilang ulit ako na pumunta, balik. Sabi ko, wow, ang ganda ng aking wheelchair. At ako po ay nagising. So, ang comfort po sa akin ng Panginoon ay, huwag akong mag-alala. Sa lahat ng anumang mga pasanin ko sa buhay, basta gawin ko lang kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. He is the God of provider. He is the sabi nga, sa yung ating comforter, magbigay ng lakas, tapang, upang magampanan natin ang lahat ng mga tungkulin. Ikaw man ay nanay, ikaw man ay tatay, ikaw man ay anak, ano man ang mga responsibilidad na inatang sa iyo ng Panginoon, ikaw man ay naglilingkod sa bayan, ikaw man ay mga nasa
Armed Forces of the Philippines, ikaw man ay mga lingkod bayan, no? Ikaw man ay lingkod ng Diyos, lahat ng ating mga ginagawa, anuman responsibilidad na inatang sa atin ng Panginoon. Bagaman parang feeling natin ay hindi natin kaya, parang lumpo yung ating damdamin. Pero always remember na kumuha tayo ng comfort, ng kaaliwan ng ating Panginoon. At ang banal na Espiritu Santo ay tandaan po natin na ang sabi ng ating Panginoon, siya po yung pangako ng ating Diyos na sa pagbalik ng Panginoong Hesus sa kalangitan, susuguin niya ang Santong Espiritu na ito yung mag-comfort sa atin. At tandaan po natin na totoo ang sabi ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan sa pamagitan ng Santong Espiritu. Ang Santong Espiritu magbibigay sa atin ng lakas ng loob at sigla, no, kagalakan upang magampanan natin anumang mga tungkulin. Kaya wag hayaan na magapi ng kalungkutan tayo or discouragement. So, dumating din sa akin na sa sarili na sabi ko parang, Lord, sabi ko, dumating talaga ako minsan na siyempre ay akala ng iba ay kaming mga pastor ay parang hindi nagkukulang. Or akala minsan bagaman may kotse ako, magandang bahay ko, akala ay hindi nagkukulang. Tandaan po natin, tandaan natin, sabi nga ng Panginoon, ang nag-iipon ng marami at nag-iipon ng kaunti, nag-iipon ng marami, hindi naman susubra. Ang nag-iipon ng kaunti, hindi naman magkukulang. Pero tandaan po natin na may mga bagay na bilang kami mga pastor na is naming maabot ang mga taong ito. Pero kung minsan kapag makulang ka ng financial para magamit pang gasolina o whatever, ay sabi nga parang nakakalungkot minsan. At minsan sinasabi ko na, Lord, ang gagawin ko naman ay para sa iyong ministry, huwag mong hayaan na makulangan ako upang abutin ang mga taong ito. Kaya ang feeling ko, sabi ko, ay minsan sa isang tao ay yung kahinaan ng minsan ng tao. Sabi ko nga minsan, I'm sorry if kung ako'y mag-compare. Kung minsan sabi ko, yung iba nga super yaman, ang kanilang yaman ay ginagastos lang nila sa mga walang kwintang bagay, sinusugal lang nila, samantala akong iyong lingkod, nangangailangan ng mga ganitong bagay, kaming iyong mga lingkod, para maabot ang mga kaluluwa na nangangailangan ng comfort mo, upang sila'y lumakas at matulungan at matiyak ang kanilang kaligtasan. Alam niyo po, ay talagang ramdam ng Panginoon yung aking damdamin yung sa mga panahong ito, mga panahong iyon. Alam niyo po na naginip na naman ako, na kinomfort na naman ako ng Panginoon. Na dinala ako ng isang tao sa napakalaking parang department store. Pero yun po ay isang bodega na punong-puno. Grabe, talagang siksikan yung mga magagandang mga damit. Na ang mga damit na yun ay mamahalin. Na nakikita ko na ang damit na yun ay damit ng reyna. Damit ng mga mayayamang tao at mga balahibo at iba't ibang kapanahunan pa, taglamig, tag-init, tag-ulan, lahat nandoon, kumpleto yung damit na yon. At initour niya ako, ang layo-layo, ang haba-haba. Parang na nga akong napapagod. Sabi ko, wow, grabe, sabi ko, ang yaman-yaman ng may-ari nito. Alam niyo po ba, ang sabi ng tao, sabi niya, opo. Sabi ko, sino po ba yung may-ari nito? Alam mo po ba, ang sabi ng taong nag-tour sa akin, sabi niya, sa'yo po lahat to. Sabi ko, ha? Akin lahat to? Sabi ko naman, paano ko naman isuot ito? No? So, nagising po ako. At ako po ay talagang iyak na naman sa Panginoon na sabi ko, alam ko naman mayaman ako, no? Anak mo ako, ikaw na hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Alam ko naman na prinsesa mo ako bilang lingkod at anak mo. So, nanaginip na naman ako na mga panaginip na kung saan ay siguro dumating ako sa may mga problem, sitwasyon. So, bilang wala na yung nanay at tatay, naghahanap ako ng isang comfort ng isang ama. Alam niyo po ba, na yung mga panahon na nakatulog lang ako pala sa kakahagulhol sa Diyos. At sabi ko, Lord, I need you as a father.
comfort me. Nakatulog lang ako at hanggat na naginip ako na nakita ko yung mag-ama. Ang yaman nilang mag-ama. At cute-cute ng bata. Siguro baka mga 8 years old yung bata. Ang ganda ng bata. Nilalambing niya yung kanyang ama. Tapos yung ama niya naman, ang bait-bait. Ang yaman ng ama niya. Tapos naramdaman ko sa kanilang mag-ama, nagmamahalan silang dalawa. Tapos yung ama niya, very proud sa kanya. So, tapos nakita ko yung attitude ng bata. Sabi ko parang ako. Pero nainggit ako sa kanya. Kasi, sabi ko, wow, ang yaman-yaman nila. Tapos, ganun sila, nagmamahalan silang mag-ama. Talagang feel na comfort ang silang mag-ama. Ay talagang masaya. Alam niyo po ba, na pagising ko, na-realize ko na ako pala yung bata. At ang ating Panginoon ang siyang ama. Kaya, muli akong humagulhol sa kagalakan at pasalamat. Nasabi ko, salamat. Wala man ang tatay ko, ay nandyan ka naman. At tunay kong Diyos Ama. Na laging kasama ko kapag tuwing kailangan kong isang ama. So, makita ko na ang Diyos is a God of comfort. Na kailanman hindi niya tayo iniiwan, pinababayaan tayong kanyang mga anak. Kaya ang nais lang ng Panginoon ay ma-overcome natin anumang mga discouragement, anumang lahat ng mga negative na emotion, mentally emotion, no? Lahat sa aspeto ng ating buhay, anuman ang mayroong problema tayo, be strong lang. Always remember that He is the God of comfort. Sabi sa awit 139:5-6, katabi ko oras-oras, ang likas mong kalakasan ang sa akin ay nag-iingat. Nagtaka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Ito yung sabi ni King David. At alam niyo po, naranasan ko yung sinasabi ni King David sa ating Panginoong Diyos. Sabi niya sa awit 139:5-6, katabi ko, ikaw oras-oras, ang likas mong kalakasan ang sa aking nag-iingat, nagtaka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Walang ibang sinuman nakaunawa sa iyo, kundi ang ating tunay na Diyos na makapangyarihan. Kaya anuman mga pagsubok natin sa buhay at mga bagay na kung saan parang sinasabi ng natin, ayoko na, pagod na ako, ayoko na, hindi ko na kaya. But always remember na ang Diyos po natin ay Diyos na tunay na may malasakit at may pagmamahal at tunay na nakakakilala sa iyo. Kaya, my dear brothers and sisters, tawagin lang ang ating Panginoong Hesus. Sabi ng ating Panginoong Hesus, sino mang tatawag sa Kanya ay Kanyang ililigtas. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon sa gabing ito. Lahat po tayo ay sama-samang manalangin. Amang banal na siyang makapangyarihan, purihin ka sa aming mga buhay. Hindi lingid sa iyong kaalaman ang aming mga emosyon, ang aming mga nararanasang sitwasyon ngayon. Kaming lahat na nangailangan ng comfort mo, hayaan mo na sa oras na ito. Yakapin mo kami at patuloy ang iyong lakas at pagmamahal at patuloy ang iyong mainit na yakap ay aming maranasan ngayon. Pagpalain mo at patuloy samahan ang mga kapatid namin sa buong mundo na nangailangan ng iyong comfort. Tulungan mo na mapagtagumpayan anumang loneliness at discouragement na naranasan sa mga kapanahonang ito. Salamat na ikaw ang Diyos na aming aliw. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless po. And I love you all. Good evening.